Hallelujah, 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 Hallelujah. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumunod sa anak niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Ang katulad ninyo ay mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao, mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana ay nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo ay mga anak ng nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating mga pagbasa sa araw na ito ay nagpapakilala sa atin ng dalawang karakter na may magkasalungat na pag-uugali. Dalawang karakter na may magkasalungat na pag-uugali. Magandang tignan po. Tingnan natin ang ating mga sarili kung alin sa dalawang karakter ang malapit sa ating ugali. Sa ating unang pagbasa, sumulat si San Pablo sa mga taga-Tesalonica. At ang kanyang sulat ay nagtuturo, nagbibigay inspirasyon sa mga taga-Tesalonica na gayahin ang kanilang ginawa. Hindi nahiya si San Pablo na sabihin sa mga taga-Tesalonica na siya ay nagtrabaho araw-gabi para masuportahan ang kanyang pangangaral ng mabuting balita. Hindi siya nahiya. Sinabi niya kung paano siya nagpakahirap magtrabaho. Wala siyang inistorbo o wala siyang inabala para humingi ng suporta. Hindi siya nang abala. Nagtrabaho siya para sa kanyang misyon. At ang kanyang naging trabaho ay tagagawa
ng tolda. O sa Ingles, tent. No, nakakita na ba kayo ng tent? 'Di ba? No? Nung unang panahon, para matayo ang isang istruktura na mabilis, tolda yung ginagamit. Ha? Hindi na muna yung bahay na bato. No? Tolda. At yun ang naging trabaho ni San Pablo. Tagagawa ng tolda. Hindi niya ikinahiya yun. Pinagmamalaki niya yung ginagawa niyang trabaho, yung kinikita niya doon, pantustos sa kanyang misyon. Hindi siya nanghihingi, hindi siya nangaabala, hindi siya nanghihiram, at hindi siya nangungutang. Marami sa atin, baliktad nahihiyang magtrabaho, pero hindi nahihiyang mangutang. Hello? Ganyan ka ba? No? Yung nahihiya ka magtinda, pero hindi ka nahihiyang mangabala ng iba. Nahihiya ka magbanat ng buto, nahihiya kang maging labandera, nahihiya kang maging planchadora, pero hindi ka nahihiyang humingi ng suporta. Hello? Ganyan ka ba? Si San Pablo, hindi nahiya. Bakit? Malinis ang kanyang konsensya. Malinis ang kanyang motibo. Dahil gusto niya, pag kumita siya, gagamitin niya sa kanyang misyon. Alam niyo po, nung panahon na yon, ang mga Griego, ang tingin sa mga nagtatrabaho ay alipin. Ganun pala. Kapag ikaw ay nagtatrabaho, ang tingin sa'yo, mababa. Alipin. Kaya naman, kinamumuhian si San Pablo dahil dito. Ay, nagtatrabaho? Ay, may trabaho? Ay, tagagawa ng tolda? Kaya ang tingin sa kanya, mababa. Pero kahit anong sabihin ng iba, kahit anong panlalait ang kanyang narinig, kahit ano ang tingin kay San Pablo, hindi siya nahiya sapagkat malinis ang kanyang intensyon. Ang kanyang puso malinis at alam niya na wala siyang ginagawang masama. Kahit nung panahon ni San Pablo, maraming tao ang sinasabi sa kanyang kapwa. Kahit noon, marami ng mga komento. Marami ng tao ang namimintas. Maraming tao ang namumuna. Maraming tao ang nangbabash. Maraming tao ang mga nangchichismis. Lahat lang naman ito base sa kanilang nakikita. Porke ba nagtatrabaho, mababang uri? Porke ba gumagawa lang ng tolda? Alipin? Porke ba nagtatrabaho si San Pablo, mababa ang tingin sa kanya? Ang hindi nila alam, ginagawa ito ni San Pablo dahil mataas ang kanyang hinahangad. Anong kanyang hangad? Ang ipakilala si Jesus. Di ba ganon? Hindi ka dapat nahihiya na ginagawa ang iyong trabaho dahil mataas ang pangarap mo para sa anak mo. Hindi ka dapat nahihiya na nagsisikap, nagtsatsaga, nagtitiis dahil meron kang mataas na hangarin. Kaya maraming tao ang nagpapanggap. Maraming tao ang nagkukunwari. Maraming tao ang mapagpaimbabaw kasi maraming tao ang nanghuhusga base sa panlabas. Kaya nga madami, no? Ayaw na lang magtrabaho, manghihingi na lang. Kasi ayaw, nahihiya magtrabaho. Pipintasan, ay, tindera. Ay, nagpapahulugan. No? Di ba maraming ganon, nahihiya. Ay, labandera. Ay, planchadora.
kung madaling maapektuhan si San Pablo sa sinasabi ng iba, siguro nahulog din siya sa ugaling mapagpaimbabaw. Ano yung mapagpaimbabaw? Yung panlabas. No? Ayoko masabihan ng mababang uri, kaya ayoko magtrabaho. Ang gagawin ko, manghihingi na lang, mangungutang na lang, mangaabala ng ibang tao. Yan, ganyan ang ibang tao. Panlabas. Mukhang mayaman, pero ang totoo, maraming utang. Hello. Ang ganda ng buhok, ang ganda ng make-up, no? Pero ang totoo, utang. No? Mukhang mayaman, pero ang totoo, nang aabala ng ibang tao. No? Ang ganda-ganda, ang gwapo-gwapo, pero ang totoo, nakasandal sa mga kapatid, pabigat sa pamilya. Bakit? Kasi ayaw magtrabaho. Ayaw ipakita ang totoo. Ganyan ang mga mapagpaimbabaw. Gaya ng mga eskriba at pariseyo. Alam nyo, itong mga eskriba at pariseyo, pinangaralan ni Jesus tungkol sa kanilang ginagawang pagpapaimbabaw. Kinumpara ni Jesus ang mga pariseyo at eskriba sa isang libingan. Nakakita na ba kayo ng libingan? Ng nicho, hindi ba? Maputi sa labas, pero sa loob, puno ng kabulukan, puno ng patay na buto. Ganyan ang mga pariseyo at eskriba. Magaling magpakita ng panlabas sa anyong taong simbahan, pero ang totoo, sa loob, puro kabulukan. Magaling sumunod sa batas, pero nagpapahirap ng tao. Mukhang banal, pero ang totoo, hindi tumutulong sa tao. Ganyan ang mapagpaimbabaw. Yan ang ugaling mapagpaimbabaw. Mga kapatid, ito ang dalawang karakter na pinapakita sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito. Alin ang ugaling malapit sa iyo? Ikaw ba ay katulad ni San Pablo o katulad ng mga mapagpaimbabaw na mga eskriba at pariseyo? Alin sa dalawa ang malapit sa ugali mo? Madaling magtago sa panlabas na kaanyuan kaysa panatilihin ang kabutihan. Dahil ang mata, panlabas, ang laging nakikita. Pero tandaan, ang Diyos makikita anuman ang iyong takpan. Amen? Amen.